Dapat ba o hindi? Dapat po, Your Honor. Okay. Opo, sinabi na po yan ng National, Mr. Chair. Pero bakit hindi, yung 99% hindi daw kino-ordinate sa Quezon City government, sir? Most of the projects implemented by the District Engineering Office, usually naman po, sumusulat po, paglabas po ng GAA, sumusulat po yung mga district engineers sa mga LGU. Kaya lang siguro dun sa part po ng Quezon City, wala po naging clearance to proceed. But may sulat naman po na informing them about the projects po. Walang clearance to proceed and yet nag-proceed? Yes po, Your Honor. Sino dapat nag-i-issue ng clearance to proceed pero hindi nag-issue? Kailangan po mayroon din pong clearance from the LGU po, Your Honor. Huling tanong ko po para ngayong araw sa MMDA. Sino po yung... Yes, sir. Sir, Attorney Artes. Gaya ng itinanong ko kanina kay Mr. Arevalo ng Wawaw kanina, Attorney Artes, lumabas po sa balita na 2 lang mula sa 254 flood control projects sa Quezon City ay may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte. So, tanong ko po, can flood control projects really be made without coordination with the LGU? At kung kailangan naman ng coordination, bakit po maraming proyekto ang hindi nagko-coordinate sa mga LGUs, Mr. Chair? Una po, I cannot answer on behalf of DPWH dahil yung pong 2 projects po na yan ay hindi po under ng MMDA. Ang nag-i-implement po niyan ay DPWH, Senator Risa, Mr. Chair. In that case, may I quickly ask for a response from Yusek Cabral bilang highest-ranking DPWH. Bakit po maraming proyekto hindi nako-coordinate sa LGU kung kailangan naman nilang mag-coordinate dapat sa LGU tulad ng QC Your government? Honor, Madam Chair, dapat pong nagko-coordinate ang aming mga implementing office sa local government unit. In fact, pag nakita na po nila yung General Appropriations Act, dapat po kumukonsulta na sila sa mga LGU. Kasi kasama po yung, kung local pong proyekto yon, tina-turn over po nila sa LGU para ho sa maintenance. Kung mga local road, mga multipurpose building. So, kailangan po talaga yung koordinasyon. Ang presumption po ng central office, kapag ka po nagpatupad kayo, kasi kailangan po yung mga permit yata. Permit, sa probinsya po, permit to quarry pa yung mga iba. So, alam ko po may koordinasyon. Sa Metro Manila po, andito naman po yung regional director namin. Dapat po, mandato po sila na mag-coordinate sa local government unit. Kung dapat po, bakit hindi ginagawa? In the case of QC, 1% lang sa flood control projects ang kino-ordinate kina Mayor Joy sa Quezon City Hall. Siguro po, Madam Chair, kailangan natin tanungin kung bakit ang implementing office. Dahil sa amin po sa central office, lagi po naming nire-remind sa mga regional directors meeting na makipag-coordinate kayo sa local government unit. Lalong-lalo na po kung yan ay mga flood control, kung kinakailangan po na nandyan, kailangan din po na nasa tamang location. Yan po. May mga instruction naman po. Pwede po bang itanong, Mr. Chair, sa NCR, DPWH? Quick answer dito sa unang tanong ko sa MMDA at DPWH. Very, very quick kasi kailangan po natin Thank you, magmadali. Mr. Chair. Andito po yung regional director ng National Capital Region namin, Your Honor, Mr. Chair. This is the question. The question, Chair, ay kung dapat, ayon sa DPWH National, dapat nagko-coordinate sa mga local government units para sa mga flood control projects. Bakit 1% lang ng flood control projects sa Quezon City ay yun lamang ang kino-ordinate sa Quezon City government, ayon kay Mayor Joy, Mr. Chair? Calls for an answer of yes or dapat ba o hindi? Dapat po, Your Honor. Okay. Opo, sinabi na po yan ng National, Mr. Chair, pero bakit hindi, yung 99% hindi daw kino-ordinate sa Quezon City government, sir? Most of the projects implemented by the District Engineering Office, usually naman po, sumusulat po, paglabas po ng GAA, sumusulat po yung mga district engineers sa mga LGU. Kaya lang siguro dun sa part po ng Quezon City, wala po naging clearance to proceed. But may sulat naman po na
informing them about the projects po. Walang clearance to proceed and yet nag-proceed. Yes po, Your Honor. Sino dapat nag-i-issue ng clearance to proceed pero hindi nag-issue? Kailangan po meron din pong clearance from the LGU po, Your Honor. So kasalanan nito ng QC Hindi, iba yung sinasabi ni Mayor Joy eh. 252 flood control projects, 2 lang ang kino-ordinate sa Quezon City Hall. So how does DPWH NCR explain that? I think that's a very important subject that you will pursue, Senator Risa, in the next hearing. Will do, Mr. Chair. Importante yan. Salamat po. Hindi mo masasagot lahat yan. Sige po, Wala na Mr. tayong Chair. panahon. Salamat po. We have requested from you. Hindi pa ninyo ginagawa. Pangalawa, the 2 identified ghost projects na pinag-uusapan natin kanina, biglang nawala sa PCMA. At pagkatapos, bago tayo matapos sa PCMA, biglang naging unavailable ang PCMA. So may problema kayo dyan. In the next hearing, please tag along the director of the, whatever is that, construction, whatever. Dalhin mo dito siya sapagkat siya yung nakakaalam at siya yung nagmamanage nito because we wanted him to install that program, that system, that platform within the premises of the Blue Ribbon Committee. Okay? Yes, Your Honor. At pagkatapos nandito yung representative ni Mr. Edgar Acosta, High Tone Construction and Development Corporation. Ang representative is Mr. Edsel Mabella. In the interest of due process, bibigyan muna natin siya ng show cause order. Kayo na po ang magsabi sa kanya that this committee issued a show cause order for him to explain his absence today, failing which he will be held in contempt, and failing which again, a warrant of arrest will be issued against him. That is very clear. If that is very clear, Mr. Chair, isa pang request sa Chair for the next hearing po. okay. Kung maaari pong maimbita ng komite ang AMLAC dumalo sa susunod na hearing. Yes, actually Ay, that was Mr. the Chair. idea. Salamat, The Mr. AMLAC Chair. will be invited in the next hearing. So, Director General, is it all right that we suspend the hearing for the time until next week? Anong araw kaya yun? Until September 8, 2025. Thank you very much to all the participants.